Hello everyone, you're watching Kulay TV. Mom, kumalma ka lang ha. I'm on my way. Mahina ang boses ni Amethyst habang nakatingin sa palayan sa labas ng bintana. Kanina lang, masaya pa siyang nagdidilig ng kanyang mga tanim sa maliit ng garden sa likod bahay. Pero ngayong natanggap niya ang tawag ng kanyang ina, ay nakaramdam siya ng panlalamig sa kanyang sistema. Kritikal na ang lolo mo, anak. Umiiyak na sabi ng mama niya sa kabilang linya. Ikaw laging hinahanap niya. Napapikit si Amethyst. Bilyonaryo ang lolo niya. Ang apelyido nilang Silva ay parang brand ng mamahaling relo. Real estate empires at business headlines. Lumaki siya sa bahay na mas malaki pa sa barangay hall ng probinsyang tinitirhan niya ngayon. Masasabi niyang nasa kanya ng lahat. May personal driver, may yaya, may bodyguard nung bata pa siya. Pero mas pinili niyang umalis. Siguro iisipin ng iba na hindi niya ginagamit ang utak niya. O di kaya nakasanayan niya na kasi ang marangyang buhay, kaya mas pinili niyang manirahan at paghirapan lahat ng perang gagamitin niya. Pero mas malalim pa doon ang dahilan. I-book mo na lang ako ng earliest flight, Mom. I'll pack. Pagkababa ng tawag, saglit siyang tumingala sa langit. Ganto ang buhay na gusto niya. Isang maliit na bahay na kahoy at bato. May duyan sa harap at may aso siyang aspi na si Biscuit. Walang chandeliers, walang marble floors. Ang kama niya ay gawa sa nara na pinagawa niya sa karpentero sa bayan. Ang kape niya hindi imported. Kaping barako lang, pero mas masarap pa sa kahit anong 5-star blend. Pinili niyang mamuhay ng simple, hindi dahil nagrebelde siya, kundi dahil sa isang pangako. Noong 17 siya, minsang sinabi ng lolo niya habang tinuturuan siyang magbasa ng stock reports. Ang pera, Amethyst, kayang bilhin ng mundo. Pero hindi nito kayang bilhin ng katahimikan. Natatawa pa siya noon, pero ngayon, naiintindihan niya na. Kaya siya umalis, kaya siya naghanap ng katahimikan. Pero mukhang hinahabol siya ng mundong iniwan niya. Sa kabilang sulok ng bahay, nakasabit ang isang frame photo. Siya at ang lolo niya. Bata pa siya doon. Hawak ang kamay nito sa isang corporate event. Siya ang paborito ng matanda. Siyang sinasabing magmamana ng lahat. Pero hindi niya yun tinanggap. Hintayin mo ako, lolo. Mahina niyang sabi. Pagdating ng dalaga sa Manila makalipas ang ilang oras, imbis na dumiretso sa kanilang mansyon at magpahinga, mas pinili niyang dumiretso sa ospital kung saan naroon ang kanyang lolo. Mom, Dad. Halos papulong ang boses ni Amethyst nang tumigil siya sa harap ng emergency wing ng ospital. Paglingon ng mommy niya, namumulan ang mga mata nito. Amy! Tumayo agad ang mama niya at niyakap siya ng mahigpit. Ramdam din niya ang panginginig ng balikat nito. Ang dad niya naman ay nakaupo lamang sa gilid, hawak ang noo, na parang binuhusan ng bigat ng buong imperyo ng Silva. Nasaan si lolo? Agad na tanong ni Amethyst, kahit may masamang kutob na pumipintig sa kanyang dibdib. Okay na ba siya? Waling sumagot. Dahan-dahang tumayo ang dad niya at humarap sa kanya. Anak, nahuli ka na. Ano ibig mong sabihin? Dad, joke ba to? Kanina lang hinahanap niya pa ako, di ba? Napayuko ang mommy niya, saka umiyak ng tuluyan. 30 minutes bago ako dumating. Inatake siyang muli sa puso. Trinay ng doktors, pero wala na si Papa. Wala nang lolo mo. Bumigay na ang katawan niya. Biglang bumigat ang sahig sa paa ni Amethyst. Hindi pwede. Sabi niya hihintayin niya ako. Laging ganun si lolo eh. Hindi siya umaalis nang hindi ako kinakausap. Lumapit siya sa pader, sumandal, pero parang ayaw siyang saluhin ang katawan niya. Dumulas ang bag niya sa balikat niya hanggang sa tuluyang bumagsak sa sahig. Bakit hindi niyo ako tinawagan agad? Bakit ngayon lang? Tinawagan ka namin agad, Amy.
Pero sobrang bilis ng pangyayari. Lumuhod siya sa malamig na taas ng ospital. Hawak ang dibdib na parang may pumipisil sa puso niya. Lo. Lo. Mahina niyang tawag na parang bata. Dito na ako, Lo. Please, nandito na ako. Sa loob ng morgue, nakahiga ang katawan ng lolo niya na natatakpan ng puting kumot. Lumapit si Amethyst. Ang bawat hakbang niya ay parang may kasamang daang alaala. Hinuwakan niya ang kamay ng lolo niya. Malamig na yun. Lo, sorry po kung natagalan po ako. Sorry kung hindi ko man lamang nagawang yakapin ka ng mahigpit. Sorry kung sa sandaling hinahanap mo ako, wala ako sa tabi mo. Sorry, Lo. Tumulo ang luha niya sa kamay nito. Mahal na mahal kita, Lo. Ikaw lang naniwala sa akin nung sinabi kong ayoko ng katanong yaman. Gusto ko lang ng bayapang buhay. Nanginginig ang boses niya. Marami pa siyang plano para sa lolo niya. Balak pa niyang sunduin ito at dalhin sa probinsya. Pero mukhang hindi na mangyayari yun. Tahimik ang buong mansyon ng mga Silva. Pero hindi yun ang katahimikan na nakasanay ni Amethyst sa probinsya. Ito ang katahimikang puno ng bulungan, yapak ng mamahaling sapatos at amoy ng bulaklak na sobrang dami para matakpan ng lungkot. Sa gitna ng malawak na sala, nakahimlay ang kabaong ng lolo niya na napapalibutan ng puting rosas at orchids. May mga ilaw na parang bituin sa kisame. Pero kahit gaano kaliwanag, hindi nila kayang pawiin ang bigat sa dibdib ni Amethyst. Naupo siya sa harap ng kabaong. Mugto ang kanyang mga mata. Namumula na rin ang ilong. Gusto niyang magpakatatag pero sa loob niya, gusto lamang niyang umiyak ulit at yakapin ang lolo niya. Lo, magiging bantay mo muna ako ha? Bulong niya habang inaayos ang maliit na rosary sa tabi ng kamay nito. Sabi mo dati, kapag may bantay hindi ka nag-iisa. At ayokong mag-isa ka ngayon. Dumaan ang mga oras na parang gumagapang. May mga politiko, business partners, dating kaaway na biglang naging kaibigan sa harap ng kabaong. Lahat may dalang lungkot sa muka. Pero hindi lahat pare-pareho ang bigat sa puso. At doon niya sila nakita. Amethyst? Napalingon siya. 3 pamilyar na mukha ang papasok sa sala. Si Clarice, dating muse ng klase nila. Si Marco, varsity noon. At si Jethro, ang tahimik pero consistent na honor student na minsan katabi niya sa classroom. Mga dati niyang classmates sa exclusive school sa Manila. Tumayo si Amethyst kahit nanginginig ang tuhod. Lumapit si Clarice at agad siyang niyakap. Condolence, Smith. We're so sorry. Hindi namin alam na ganito kalala ang nangyari. Thank you sa pagpunta. Your lolo was legendary. Akala namin nasa abroad ka. Bigla ka na lamang kasing nawala after graduation eh. Nag-province life ako. Gusto ko ng tahimik na buhay eh. At ang kagustuhan kong yun ay alam ni Lolo. Suportado niya ako. Ikaw? Tahimik? Sanay ka sa limousines noon eh. Mas sanay na ako sa tsinelas at pagtatanim ngayon eh. Still you. Hindi ka nagbago. Mas naging ikaw pa nga. Sad naman ni Jethro. Saglit na tahimik si Amethyst at pilit na lamang ngumiti. Mabilis lumipas ang araw at ika-6 na araw na ng lamay. Tahimik lamang na nakaupo si Amethyst sa harap ng kabaong. Hindi na kasing lakas ang iyak niya nung unang gabi. Ang lungkot niya ngayon ay mas malalim, mas tahimik. Miss Silva, may dumating pong delegation mula sa Davao. Bulong ng staff. Tumango siya. Isa-isang lumapit ang mga negosyante, mga CEO, may-ari ng malalaking kumpanya. Dating scholars ng lolo niya na ngayon ay may sarili ng empire. May mga buhok ng puti. May mga noon ang may guhit ng panahon. Kung wala ang lolo mo, wala din ako ngayon. Siyang nagbigay ng puhunan ko noon. Tinulungan niya akong bumangon nang nalugi kami. Hindi lamang pala pera ang iniwan ng lolo niya, kundi mga buhay at mga pangarap. Mga pamilyang nakatayo dahil minsang naniwalang isang matandang bilyonaryo sa kanila. Hanggang sa may isang lalaking
nasa late 50s ang lumapit. Amethyst, hindi ako pumunta rito bilang business partner. Pumunta ako bilang batang minsan nagbenta ng dyaryo sa kanto noon. Ang lolo mo ang unang bumili ng 1,000 kopya sa akin. At hindi niya kailangan pero ginawa niya para lamang makapag-enroll ako ng college. Napatitig si Amethyst sa kabaong. Hindi niya yun sinabi sa amin. Ganon siya. Tahimik lang. Hindi niya ipinagyayabang ang pagtulong niya. Saglit siyang napapikit. Ngayon lamang niya mas naintindihan kung gaano kabait ang lolo niya dahil maraming tao itong natulungan. Sa kabilang banda naman, Bro, tell me again why this restaurant has more flowers than a wedding? huminto si Leandro Steve sa tapat ng isang napakalaking bahay sa gitna ng Maynila. Bukas ang gate, may valet parking, may caterers na paikot-ikot. May mga taong naka-black attire pero sosyal ang dating. May ilaw, may mesa ng mga pagkain na mukha talagang fine dining. Katabi niyang kaibigan niyang Australian din na si Mason Clark na naka-Hawaiian polo at may camera sa leeg. Maybe it's a Filipino-themed restaurant. You know, dramatic. Very aesthetic. Tumingin si Leandre sa loob. Mate, if this is a restaurant, it's a billionaire level 1. Tumawa sila. Gutom sila galing sa paglalakad. Whole day silang gumala sa Intramuros, Binondo at Quiapo. At pagdating nila sa lugar na to, parang milagro ang malaking bahay na may pagkain at bukas ang pinto. So, we eat? Tanong ni Mason. We eat. Sagot ni Leandre. Pumasok sila. Sa loob, halos mapatigas si Leandre sa ganda ng lugar. May malawak na sala, chandelier, carpet, at may bulaklak sa bawat sulok. May buffet table din sa gilid, may servers na naka-black and white uniform. 5 stars. Easy. Lumapit sila sa isang mesa at umupo. Ilang segundong lumipas nang may isang babaeng lumapit sa kanila na may hawak na tray. Si Amethyst. Good evening. Would you like food or just biscuits, cake, and coffee? Napatingin si Leandre sa kanya at bahagyang napatigil. Hindi siya mukhang staff. Mas mukha siyang bahagi ng mismong lugar. Food would be great. Sagot ni Mason. But coffee too. Always coffee. Okay. Kinuha niyang 2 plato at siya mismong nagsandok ng pagkain. Habang inilalapag niya ang plato sa harap ni Leandre, nagtagpo ang mga mata nila. Enjoy! Thank you. Habang kumakain sila, napabulong si Mason. Bro, why does the waiters look like the owner? Because she probably is. Sagot ni Leandre na hindi inalis ang tingin kay Amethyst sa malayo. Maya-maya, bumalik si Amethyst, dala ang tray ng kape at cake. Here, Barako coffee. Perfect. You're saving our lives. Bahagyang ngumiti si Amethyst. Long day? Very. For tourist. Walk all over Manila. Welcome to Chaos. Well, best chaos so far. Saglit namang natahimik si Leandre tapos nagtanong. Busy place tonight. Napalingon si Amethyst sa paligid, sa mga taong nakaitim, sa mga bulaklak at sa mga kandila. Yeah, it's an important gathering. Must be. Feels emotional. Saglit na tumingin si Amethyst sa mesa nila, saka bumalik ang tingin kay Leandre. Some nights are heavier than others. Tumango siya. Habang palayo si Amethyst, napasandal si Mason. Bro, we came for food. And we got mystery. Mula sa kabilang dulo ng sala, hawak pa rin ni Amethyst ang tray ng kape. Pero hindi niya na maalala kung kaninong mesa yon dahil nakatingin siya kay Leandre. Gusto niyang huwag tong tingnan. Pero hindi niya maintindihan kung bakit napapabalik ang tingin niya sa gwapong binata. Uy! Napakurap si Amethyst. Katabi na pala niya ang pinsan niyang si Danica. 3 beses ka nang napapatingin doon na. Sino yun? Ano? Wala. Wala?
Meath, please. Kilala kita. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala eh. I mean, hindi ko sila kilala. Baka naman ang kakilala ni Lolo. Ang daming business partners na hindi ko naman kilala lahat. Tinaasan siya ng kilay ni Danica. Business partner? Na naka-Hawaiian shirt ang kasama? Napahinto si Amethyst. Napatingin siyang muli sa dalawa. At tama nga. Yung kaibigan nitong kasama ay naka-Hawaiian polo na haltang pangbakasyon. Napahagat siya ng kanyang labi. Tourist? Ewan ko. Yun ang narinig kong sabi ng isa eh. Ewan mo pero napapatingin ka. Bahagyang uminit ang pisngi ni Amethyst. Ilang araw na siyang puro iyak. Ngayon lamang siya nakaramdam ng gantong distraction at medyo nakaka-guilty. Lamay ito ng lolo niya at hindi siya dapat nakikipaglandian sa kung sinong hindi naman niya kilala. Danica, lamay ito ni Lolo. Exactly. 6 days ka nang hindi ngumingiti ng totoo. Kung may isang gwapong foreigner na magpapaalala sa iyong buhay ka pa, I don't see the problem. Natahimik si Amethyst. Mula sa malayo, napalingon si Leandre at nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi siya agad umiwas, kaya nagkaroon ng binata ng pagkakataong ngitian siya ng matamis. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amethyst at doon na siya agad na paiwas ng tingin. Uy, nag-smile! Bulong-muli ni Danica. Tumahimik ka nga. Sagot niya, pero hindi niya mapigilan ang bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Sa unang pagkakataon matapos ang 6 na gabi ng pagluluksa, may maliit na kuryenteng dumaan sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, bit-bit ni Amethyst ang panibagong tray ng appetizers. Pero sa totoo lang, alam niya kung aling mesa ang una niyang lalapitan. Mesa ni Leandre at Mason. Focus ka masyado sa pag-serve ngayon Shh! Ano ba? Ginagawa ko to para kay Lolo. Doon ka banda mag-serve. Ako na dito. Lumakad siya ng dahan-dahan at isa-isang lumapit sa mga mesang naroon hanggang suminto siya sa harap nila. Would you like some appetizers? We have shrimp tempura and mini quiches. Napatingin si Mason na agad nang ningning ang mata. Yes, please. Thank you. They look good. Saad naman ni Leandre. Inilapag ni Amethyst ang malit na plato sa mesa. At habang inaabot niya ang pinggan kay Leandre, bahagyang nadikit ang daliri nila. Isang simpleng aksidente lamang yon pero parang may dumaang kuryente. Saglit silang napatigil pareho. Sorry. Sabay nilang sabi. Nagkatinginan sila at napangiti si Amethyst ng bahagya. It's okay. Napansin ni Leandre ang pamumula ng kanyang pisngi pero hindi niya ito binanggit. Busy night? Very. Yet you're still personally serving. Sandaling natigilan si Amethyst. Hindi siya sanay tanungin ng ganon dito. Kadalasan alam ng lahat kung sino siya. Pero sila, hindi. I just want to make sure everyone's okay. That's rare. Rare? Uh-huh. People usually delegate kindness. You don't. Maybe I'm bad at delegating. Sumabat naman si Mason nang ngumunguya pa. She's definitely overqualified for food delivery. Napailing si Amethyst. Enjoy! Sabi niya bago tumalikod. Makalipas ang ilang minuto, abal na muli si Amethyst sa pag-ayos ng mga bulaklak malapit sa kabaong nang mapansin niya nga sabay kumaway sina Leandre at Mason sa kanya mula sa mesa nila. Tinatawag siya ng mato. Napatingin muna siya sa paligid tapos sa kanila muli. Ako ba? Bulong niya sa kanyang sarili. Lumapit siya, hawak pa ang maliit na notebook ng panglista ng bisita. Yes? Tanong niya pagdating sa harap nila. Nagkatinginan sina Mason at Leandre hanggang sa biglang naglabas ng wallet si Mason. So, how much the bill? Natigilan si Amethyst. Bill? Yes, for the food, coffee,
and accidental fine dining experience. Saglit na nakatitig lamang si Amethyst sa kanila, tapos mahinang natawa. Para bang ang malungkot niyang mas sandali kanina ay humupa ng panandalian sa kanyang narinig. Sorry ha, this isn't a restaurant. It's my grandfather's funeral. Biglang nag-freeze si Mason. Ang wallet na nasa kanyang kamay ay halos mahulog. Napatingin ang dalawa sa paligid at doon pa lamang nila napansin ang kabaong sa malayo na halos di nila makita mula sa kanilang pwesto. Everything suddenly made sense. Oh, mate. You really walk into a funeral like it was a buffet night. Namulang pisngi ni Leandre. I'm so sorry. We honestly didn't know. The gate was open. There was catering. People everywhere. It's okay. You're not being disrespectful naman. You didn't mean to. Tumayo agad si Leandre. I shouldn't have eaten without asking what the place was. My lolo wouldn't like people leaving hungry. So don't worry about the food. I'm sorry about your grandfather. Thank you. Sumabat si Mason na agad nagkamot ng ulo. This is officially the most awkward vacation moment of my life. At least memorable. Ngumiti naman si Leandre. At sa gitna ng kulitan, hiya, lungkot, may kakaibang gaang pumasok sa pagitan nila. Sa ikapitong gabi ng lamay, mas tahimik na kumpara kahapon. Mas konti ang tao, mas mabagal ang galaw ng oras. Parang napagod na rin ang mansyon sa pag-iyak. Nakatayo si Amethyst malapit sa may pintuan nang mapansin niya ang isang pamilyar na tindig sa labas ng gate. Iyong lalaking dayuhan kagabi na napagkamalang fine dining restaurant ang lamay ng kanyang lolo. Wala itong kasama habang may hawak na isang simpleng funeral flower arrangement. Hindi niya napigilan ang pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Lumapit ito at medyo alanganin ang ngiti. Hi. Hi. Inabot nito ang bulaklak. Peace offering for accidentally rating your grandfather's funeral 5 stars. Accepted. I'm Leandre, by the way. Sorry for not introducing myself last night. Sabay abot sa kanyang kamay. Amethyst. Is this okay? Me being here? Oh, okay lang. Saglit silang nagkatinginan bago siya nag-gesture papasok. Come in. Mas tahimik na ang loob ngayon. May ilang bisita at may nagdarasal sa gilid. Inilapag ni Leandre ang bulaklak malapit sa kabaong. Yumuko sandali bilang paggalang. I didn't get to properly say goodbye. Feels wrong to just disappear after last night. Thank you for coming back. Lumipat sila sa mas tahimik na bahagi ng hardin. May ilaw na dilaw. May mga upuang kahoy sa ilalim ng puno ng akasya. Doon siya madalas tumakas kapag masyado nang mabigat sa loob. Tell me about him. May lolo? Huminga siya ng malalim. He built everything from scratch. Wala siyang minana. He started with a small trading business when he was 23. Almost failed twice. Almost lost everything once. Ikinwento niya kung paano siya tinuturuan ng lolo niyang magbasa ng financial statements habang kumakain ng taho. Kung paano siya isinasama sa meetings pero tinatanong din kung kumain na ba siya. Kung paano nito pinapayagan siyang magdesisyon kahit bata pa siya. He wanted me to take over. Everyone expected it. But I left. I moved to the province. Simple life. Gardening. Community work. I wanted to breathe without headlines. Napangiti si Leandre. that explains why you personally serve guests. You noticed. I noticed things. He respected my choice. He told me once that wealth is heavy, and you have to choose if you're strong enough to carry it. And are you? I don't know yet. Your turn. What are you doing here in the Philippines? Napangiti si Leandre at bahagyang napahilig sa upuan. I'm half Filipino.
My mom's from Cebu. She moved to Australia in her 20s. Really? Yeah. I grew up there, served coffee, and took engineering degree I didn't fully use. I work in sustainable architecture, eco-friendly buildings, green spaces, that kind of thing. Tumaas ang kilay ni Amethyst. That's interesting. I'm here because I'm thinking of starting a project. Community-based housing. Affordable but sustainable. I wanted to see if it's possible here. Sa Manila? Maybe not Manila. Somewhere quieter. Province? Maybe. Depends if I find the right reason to stay. Umiwas siya ng tingin, pero hindi na walang inis sa kaning pisngi. And your friend? Mason. Is just here for the bitches and chaos. But I'm searching. For what? For connection. To where my mom came from. To something that feels rooted. Roots are heavy too. But they hold you in place. Nagtagpo ang mga mata nila. You know, last night was embarrassing. But if I didn't mistake this place for a restaurant, I wouldn't have met you. Natahimik siya't ngumiti. My lolo believe in timing. He used to say nothing enters your life by accident. And what do you think? Tumingin siya sa bulaklak na inilagay nito kanina. I think sometimes life interrupts you when you're drowning in grief. And sometimes it sends a stranger with the wrong assumption. I'll take that. Mga iba ako. So half Filipino ka pala at taga Cebu ang mom mo. Marunong ka bang mag-Cebuano? Napakamot siya sa batok. Just a few. Talaga? Like, maayong buntag. Tapos, baho ka baba. Ano? Wait. That's wrong, isn't it? Hindi na napigilan ni Amethyst ang matawa. Yung tawang hindi na kailangang pigilan. Yumuko pa siya kakatawa, hawak ng sariling tiyan. Oh my gosh! Sinong nagturo sa'yo niyan? My cousins. They said it means you're beautiful. Leandre, that means you smell bad. Oh my gosh. I have been betrayed. Grabe ka. Imagine kung sinabi mo yun sa maling tao. I would have been slapped, wouldn't I? Most likely. But for the record, that was not what I meant. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Doon iniba ni Amethyst ang usapan. So, aside from insulting random girls in Visayan, ano pang alam mo? Guwapa? Better. Kaunta? Acceptable. Palangga? Huy? What? That's love, right? Oo. Sabi niya na bahagyang namula. Pero wag mo munang gamitin kung kani-kanino. Noted. Huminga ng malalim si Amethyst at sumandal sa upuan niya. Ang bigat ng mga nakarang araw ay nandun pa rin, pero hindi na masikip sa dibdib. Alam mo, kung narinig ka ng lolo ko kanina, baka natawa siya. Because of my excellent Cebuano? Because you walked into his funeral thinking it was a restaurant, then came back with flowers and bad vocabulary. I hope he would have approved. He likes people who try, especially the awkward ones. Good. I specialize in awkward. Natawa siya ulit. Kahit papaano'y napapagaan ni Leandre ang kanyang utak at sistema. Sa araw ng limbing, makulimlim ang langit na parang nakikisabay sa bigat ng dibdib ng lahat. Mahahabang itim na payong ang nagsilbing maliit na bubong ng mga taong tahimik na nakapaligid sa puntod. May mga bulaklak na puti, may mga luhang hindi na kayang itago. Nakatayo si Amethyst sa unahan, hawak niya ang maliit na frame photo ng lolo niya habang umiiyak. Habang ibinababa ang kabaong, parang may hinugot sa loob niya. Parang may punit na hindi na kayang tahiin ng kahit anong tapang. Tumingin siya sa paligid.
Nakita niyang umiiyak ang mama niya. Tahimik pero nanginginig din ang balikat ng dad niya. May mga business partners din na minsang takot sa lolo niya pero ngayon ay may basang mga pisngi. Nang tuluyang bumaba ang kabaong, napaluhod siya. Hindi niya na napigilan. Hindi na siya apo ng Silva Empire sa sandaling yun. Isa lamang siyang batang nawala ng sandalan. At doon niya naramdaman ang isang presensya sa kanyang likod. May kamay na humawak sa balikat niya, walang iba kundi si Leandre. Lumuhod din to sa kanyang tabi. Hey. Huminga ng malalim si Amethyst, pero lalo lamang siyang napahagulgol. Dahan-dahang inabot ni Leandre ang kamay niyang nanginginig. Let it out. At ginawa niya nga. Hinayaan niyang bumuhos ang lahat. Ang pagsisisi na hindi siya nakaabot, ang takot sa responsibilidad na iniwan, at ang pangungulila sa boses na hindi niya na maririnig. Si Leandre na may walang pakailam kung may mga matang nakatingin sa kanila, kung may bulungan sa paligid. Maingat lamang nang niyakap si Amethyst. I'm here. Hindi pa man sila matagal na magkakilala, pero sa sandaling yon, sapat na yon. Wala na siya. I know, but what he built, what he gave you, that doesn't disappear with the coffin. He was my safe place. And you were his pride, I can tell. Tumingin siya sa kanya, naluhaan habang namumulang ilong. You barely knew him. I know people who are deeply loved, and he was. Natahimik ang paligid. Unti-unting natatabunan ng lupa ang kabaong na para bang bawat tunog ng buhos ay may kasamang paalam. Mas hinigpitan ni Leandre ang yakap niya sa dalaga. Pagkatapos ng libing, unti-unting nagsiuwian ng mga tao. Sa gilid ng sementeryo, nakatayo si Amethyst, hawak pa rin ang panyo. Namumugto ang kanyang mga mata, pero mas kalmado ng paghinga dahil kay Leandre. Hey. Sabi niya ng marahan. Ngumiti lamang siya bilang tugon. I'm glad I came back. I'm really honored I got to be here. Thank you for staying. Napatingin siya sa mga kamay niya, saka bumalik ang tingin kay Amethyst. So, can I ask for your social media? Social media? Yeah, Instagram, Facebook, anything. So I don't have to accidentally walk into another event just to see you. Sorry ha, but I'm not really active anymore. Ever since I moved to the province, I kind of disappeared from online life. Digital detox? More like digital escape. Fair. Honestly, that sounds healthy. Wala na akong masyadong post. I barely check messages. Napakamot siya sa batok. Okay, then, can I have your number instead? For what? Well, so I can properly say, guwapa ka next time, without insulting you. Ang confidence mo ha? Selective bravery. Huminga ng malalim si Amethyst. Okay, sabi niya sa wakas, at agad binigay ang personal number niya sa binata. Text me. I don't always answer calls. Noted. I'll start with something safe, like maayong bunsag. For what it's worth, I didn't plan to meet anyone here, but I'm glad I did. Ngiti ni Leandre sa dalaga. At habang papalayo siya para habulin ang kaibigan niyang naghihintay sa sasakyan, naramdaman ni Amethyst ang mahinang pag-vibrate ng phone niya. Message to galing sa isang unknown number. Binuksan niya yon. Guwapa ka. I googled it this time, and I'm sure. At alam niyang numero yon ni Leandre. 2 buwan ang lumipas, 2 buwang puno ng tawag sa madaling araw at text na may kasamang time difference. Habang si Amethyst ay nakaupo sa opisina ng lolo niya, pinipirmahan ng mga papel sa dati hawak ng matandang may malalaking kamay, si Leandre naman ay nasa Australia. Pero sa gitna ng layo nila, hindi yun naging hadlang para araw-araw silang makapag-usap. Mas pinili na kasi nga ni Amethyst na pamunuan at tanggapin ang iniwan sa kanya ng lolo niya bilang pagrespeto rito. Have you eaten? Busy ka ba?
Send ka nga ng picture ng office mo. Yun ang mga simpleng mensahe ni Leandre na natutuwa naman si Amethyst dahil kahit papaano marunong na itong magtagalog. Ayaw man niyang aminin pero napapasaya siya nito. Pero sa kabila noon, nandoon pa rin ang bigat. Hindi madaling mag-manage ang negosyo. Ang mga dating tauhan ng lolo niya ay tinitingnan siya na parang sinusukat kung kaya ba niya. May mga supplier na biglang nagiging stricto. May mga dokumentong kailangang aralin. At gabi-gabi, pag uwi niya sa malaking bahay na minsang puno ng tao at ilaw, mas tahimik na to ngayon. Minsan tinatawag siya ni Leandre sa video call at nababawasan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Hanggang isang Martes ng umaga, maaga siyang pumasok sa kumpanya. Nakasuot siya ng cream na blouse at high-waisted slacks. Nakapusod ang buhok, may konting eye bags pero matatag ang tindig. Nasa conference room siya, kausap ang dalawang manager tungkol sa bagong branch na balak buksan ng negosyo. Ma'am, may bisita po kayo. Sabi ng sekretarya na si Pinto. May appointment ba? Tanong niya na hindi inaalis ang tingin sa files. Wala po, pero sabi niya friend niyo raw po. Medyo kumunot ang noon niya. Wala naman siyang ine-expect. Baka supplier o dating kaklase? Sige, papasukin mo rito. Ngunit hindi pa man siya tapos magsalita nang bumukas ang pinto. At doon tumigil ang mundo niya ng kalahating segundo. Nakatayo sa pintuan si Leandre. Pero hindi na siya yung Leandre nakilala niyang naligaw sa lamay. Hindi na yung lalaking naka-casual shirt at mukhang turista. Ngayon, nakasuot ng maayos na long sleeve polo. Nakatiklop ang manggas hanggang siko. May hawak na maliit na paper bag. Maayos ang buhok. Mas confident ang tindig at nakangiti. Good morning. Hindi agad nakapag-react si Amethyst. Leandre? Oo, ako nga. Tumayo siya agad. Anong ginagawa mo rito? Lumakad si Leandre papasok sa kahinarapang mga manager. Good morning po. Pasensya na sa interruption. Napatingin ang dalawang manager kay Amethyst na parang nanunood ng teleserye sa kanilang harapan. Can you give us 5 minutes? Mabilis na sabi ni Amethyst. Tumango ang mata at lumabas. Pagkasara ng pinto, lumapit siya kay Leandre. Hindi ka nagsabing pupunta ka. Surprise. Teka, bumalik ka ng Pilipinas? Hindi lang bumalik. Lumipat na ako. Ha? May in-apply na akong position dito 2 months ago. Na-approve. Officially starting next week. You're kidding. Hindi ako magbibiro tungkol sa ganito. Isa pa, ano namang makukuha ko kung magbibiro ako? Natahimik sila sandali. Tapos napansin ni Amethyst ang kakaiba sa kanyang kaharap. Oh wait, fluent ka na sa Tagalog ah. Nag-aaral ako syempre. Di nilang basics ang alam ko. Like magandang umaga, kamusta ka, miss na kita. Grabe, marunong ka na nga. Parang kahapon lang uutal-utal ka pa. Konti pa lang, pero nagsisikap ako. Bakit? Kasi ayoko nang palaging ikaw nag-a-adjust. I mean, sabi nga nila, kung gusto mo, kaya mo. Eh gusto ko to kaya inaaral ko. Anyway, inabot ni Leandre ang paper bag na hawak. Para sa'yo. Binuksan niya naman agad yun. Doon napangiti siya nang makita nga paborito ng ensaymada mula sa isang kilalang bakery sa city ang naroon. Naalala ko kasing sabi mo minsan na gusto mo nito, pero hindi ka makapunta. Pinapakinggan mo talaga ako, no? Lahat ng sinasabi mo, mukha lang hindi. Napailing siya't napangiti. Hindi ka na turista. Hindi na. Pwede na ba akong maging regular customer? Sa lamay? Hindi. Sa buhay mo. Natameme siya. Lumapit pa to ng konti. Amethyst, alam kong 2 buwan pa lang. Alam kong maraming kailangang ayusin sa business, sa family mo. Pero ayokong maging voice lang sa phone. Gusto kong nandito, kahit mahirap, kahit mainit, at kahit may matutunan pa akong bagong words.
Like? Masipag ka. Matapang ka. Maganda ka. Basic lang yan eh. Okay. Lumapit pa to at halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Mahal kita. Natahimik ang mundo sa pagitan nilang dalawa. Halos hindi na nga maibuka ng dalaga ang bibig dahil sa gulat at kaba. Alam kong mabilis pero naramdaman ko yan. Kahit nung una kitang nakita na seryosang mukha mo habang may hawak na tray sa not a restaurant. Baliw ka. Oo, sa'yo. Hindi niya alam kung paano nangyari. Pero sa gitna ng opisina ng lolo niya, sa lugar kung saan siya natutong maging matatag, doon din siya unang nakaramdam ng gantong klaseng gaan. Teka, sigurado ka ba? Iiwan mong Australia? Ang family mo? May family pa rin ako doon. Pero may dahilan na rin ako dito. Ako? Kung papayag ka. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lamang siya sa mesa ng lolo niya, sa picture frame nito sa gilid, at huminga ng malalim. Stay. Stay? Stay. Pero hindi ako princess ha. Busy ako. Stress ako. Minsan baka umiyak pa ako sa harap mo. Lumapit to at hinawakan ng kanyang kamay. Okay lang. Hindi ako naligaw sa lamay para lang kumain. Naligaw ako para mahanap ka. Ang corny mo. Practice pa lamang yun sa Tagalog, no? Dumaan ang ilang araw na nasasanay na siya sa presensya ni Leandre. Lagi tong may pasabog araw-araw. Bagay na ikinakasaya naman niya. Isang gabi matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa opisina, nagdesisyon si Amethyst na wag na munang pumasok agad sa loob ng mansyon. Sa halip, dumiretso siya ng hardin sa ilalim ng lumang acacia tree kung saan dati siyang umiiyak ng palihim nung mga unang gabi ng pagkawala ng lolo niya. Tahimik ang paligid ng sandaling yon. Nakaupo lamang siya sa kahoy na bangko. Hawak ang tasa ng malamig ng kape na hindi niya na naubos kanina sa biyahe. Nakatingin lamang siya sa kawalan. Parang sinusubukang habulin ng katahimikan na minsan napakadali niyang makuha sa probinsya. Pero ngayon, kahit tahimik, may kulang. Alam mo, kung lagi kang ganyan, iisipin ng mga tao na pinapahirapan ka ramin dito. Napalingon siya agad nang may magsalita. Doon nagulat naman siya nang makitang nakatayo si Leandre ilang hakbang ang layo sa kanya. Hawak ang dalawang paper cups ng kape. Anong ginagawa mo rito? Lumapit si Leandre at inabot ang isang cup. Delivery service. Free of charge. Pero exclusive lamang for you. Tinanggap niya yon sa kabahagyang napailing. Galing ako sa work. Insaktong nasundan ko lang ang kotse mo. Kaya hindi mo na siguro ako napansin. Numeretso ako sa loob pero sabi ni Danica di ka pa dumating. Kaya alam kong nandito ka. At di nga ako nagkamali. Naupo si Leandre sa kanyang tabi, kaya doon siya tipid na napangiti. Hindi ka ba napapagod? Sa'yo? Hindi. Besides, kakasimula ko pa nga lang bumawi sa'yo eh. Mapapagod na agad. Ang weak ko naman kung ganon. Saglit siyang natahimik, pero hindi na siya umiwas ng tingin. Long day? Tumango si Amethyst. Board meeting. May isang investor na parang gustong subukan kung kaya ko ba talaga. Ay, nakakapagod magpanggap na hindi ako natatakot. Kahit ang totoo ay, takot na takot ako magkamali. Takot akong baka madisappoint ko lang si Lolo. Hindi ka magaling magpanggap. Excuse me? Transparent ka. Kahit strong ka, kita ka pa rin na may weight. At okay lang yun. Okay lang maging mahina? Leandre, sa business hindi pwede yun. Hindi ka mahina. Pagod ka lang. May difference yun. Parang may kung anong kumalas sa dibdib ni Amethyst sa kanyang narinig. Hindi man bigla ang gumaan ng lahat, pero parang may nagtanggal ng isang malit na piraso ng bigat. Ang dali para sa iyong sabihin yan. Hindi rin. Nagpa-practice lang ako. Ikaw kasi ang audience ko eh. Napailing siya at napatawa ng mahina. Ang corny mo talaga. Consistent branding. Leandre?
Bakit mo ginagawa to? Ang alin? Yung pagpunta rito, paghatid ng pagkain, paghihintay sa akin matapos ang trabaho. Hindi mo naman kailangan gawin lahat ng yan eh. Dahil gusto ko. Hindi sapat na dahilan yun. Siguro sa'yo, pero para sa akin, sapat na yun. Sinabi ko na rin sa'yo na mahal kita, di ba? At hindi ako nagmamadali. Hindi rin ako umaasa agad ng kapalit. Gusto ko lang na makita mo ako na nandito ako. Napabuntong hininga si Amethyst. Hindi ako madaling mahalin, Leandre. Busy ako. May baggage ako. May expectations ang pamilya ko. At minsan hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Good. Good? Oo. Kasi kung perfect ka, baka ma-intimidate lang ako. Grabe ka. Realistic lang. At saka hindi naman kita hinahabol dahil madali ka eh. Eh bakit? Because you're worth the effort. Natahimik si Amethyst. Hindi siya sanay sa gantong klaseng masalita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cup ng kape sa kanyang tabi. At kung sabihin kong hindi pa ako ready, then I'll wait. Gaano katagal mo ako kayang hintayin? Hanggat hindi pa ako nawawalan ng dahilan. Paano kung matagalan? Then I'll bring more coffee. Napailing si Amethyst, pero hindi niya na rin maitago ang panlalambot ng kanyang tingin. Hindi ko maipapangakong magiging mabilis to na magiging madali. May mga araw na baka itulak kita palayo. I know. At kahit 10 beses pa yan, I don't mind. Ikaw na yan eh. Aaharte pa ba ako? Doon na siya matamis na napangiti. Hindi man niya masabi na may malaking tsansa ang binata sa kanyang puso. Pero sa ngayon, hindi na muna iyon ang priority niya. Sa kanya kapag nagampanan niya na ang mga dapat niyang gawin. Ilang araw pa ang dumaan, hindi pumalya si Leandre sa ginagawa niya. Ngunit isang araw, ganoon na lamang ang pagtataka ni Amethyst nang hindi magparamdam si Leandre sa kanya. Busy lang siguro. Bulong niya sa kanyang sarili, sabay balik sa pagre-review ng reports. Nung unay, hindi na muna niya iyon binigyang pansin masyado dahil alam naman niyang tulad niya'y abala din to. Sunod-sunod din kasi ang meetings niya at may bagong branch pa na kailangang i-finalize. At sa ngayon, hindi niya kailangan ng distraction. Hindi niya kailangan ng kahit sino. Pero nang mag-isang linggo na hindi na niya natiis. Nagsisimula na siyang mapikon. Okay, hindi ka magpaparamdam? Fine. Hindi na siya nag-isip pa. Diretso siyang nagmaneho papunta sa opisina ni Leandre. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Hindi niya alam kung bakit siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang makita ang binata. Pagdating niya sa building, dire-diretso siyang pumasok. May guard na bumati, may receptionist na nagtanong. Pero parang background noise lamang ang lahat para sa kanya. Ma'am, may appointment po ba kayo? Kay Leandre. Si Sir Leandre. Nasa labas po yata siya sa parking. Tumango siya't hindi na naghintay ng iba pang sasabihin. Lumakad siya ng diretsyo papunta sa parking area. At doon siya napahinto. Nasa kabilang bahagi ng parking lot kasi si Leandre. Nakatayo ito at may kausap na isang babae. Hindi niya marinig ang usapan ng dalawa, pero sa itsura ng babae, alam niyang foreigner to. Nangunot ang noon niya lalo na nang tumingkayad ang babae at biglang halikan sa labi si Leandre. Agad siyang tumalikod sa pagabigla. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Amethyst. Parang may nagbuhos ng yelo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Ilang segundo? Ilang minuto? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, nasaktan siya sa kanyang nakita. Pagbalik niya ng kotse, doon lamang siya huminga ng malalim. Yung tipong parang ngayon lang ulit pumasok ang hangin sa baga niya. Hinawakan niyang manibela ng mahigpit hanggang sa pumuti ang daliri niya. Tanga, so ganun lang pala yun. Hindi niya maisip na kaya pala isang linggo itong nawala ay dahil may iba na agad tong nahanap. Napailing siya. Ang galing mo. Bulong niya. Pagkarating ni Amethyst sa opisina, hindi na siya dumiretso sa upuan niya. Dumaan muna siya sa glass wall na nakatanaw sa syudad.
Para bang doon niya gustong iwan ang lahat ng nakita niya sa parking lot. Yung eksenang ayaw niyang ulitin kahit sa kanyang isip. Ma'am? Maingat na tawag ng sekretary niya mula sa pintuan. Cancel everything for the next hour. Diretso niyang sabi habang hindi lumilingon. Ma'am, I said, cancel. Tahimik na tumawang sekretary at umalis. Dahan-dahang ipinikit ni Amethyst ang kanyang mga mata. Pilit niyang inaayos ang paghinga niya. Pero bawat beses na bumabalik sa isip niya yung halik na nakita niya, parang may kumikirot na bahagi sa dibdib niya na hindi niya matukoy kung saan galing. Makalipas ang halos 20 minuto, bumalik siya sa mesa niya. Inayos ang mga papel, kinuha ang pen at bumalik sa trabaho na parang may switch na pinindot. Ma'am, muli na namang sumilip ang kanyang sekretarya. May bisita po kayo. Walang appointment? Sino? Si Sir Leandri po. Sabihin mo busy ako. Ma'am, sabi niya sandali lang daw po. Busy ako. And next time, don't let him in without an appointment. Yes, ma'am. Pagkasara ng pinto, saka lamang napakuyumang kamay ni Amethyst sa ibabaw ng mesa. Hindi niya inaasahan na nasa baba si Leandri. Nakita ba siya nito? Nandito ba siya para magpaliwanag? Pero kahit ano pa man, wala na siyang pakialam. Makalipas ang ilang minuto, muling bumukas ang pinto. Ma'am, nandito pa rin po siya. Maghihintay na lang daw po siya. Then, he can keep waiting. Ma'am, 2 beses na po siya nagtanong kung okay lang po ba kayo. Tell him I'm in a meeting. Pero ma'am, do it! Tumangong muli ang sekretary at umalis. Samantala, sa labas ng opisina, nakatayo lamang si Leandri nang lapitan siyang muli ng sekretarya ni Amethyst. Sir? Yes? Mom is in a meeting po. Meeting? But she just got in. Emergency meeting po, sir. Tumango siya ng bahagya, pero halatang hindi kumbinsido. Okay, I'll wait. Sir, hindi po siya available today. Then I'll come back later. At ginawa niya nga. Makalipas ang 1 oras, bumalik muli si Leandri. At muli, Mom, still in a meeting po. 3 oras ang lumipas, bumalik ulit siya. Hanggang sasabihin ng sekretarya na nakaalis na nga si Amethyst. Napahawak si Leandri sa batok at napabuntong hininga ng mahaba. Kinagabihan, nasa sasakyan si Leandri. Nakahinto sa gilid ng kasada habang hawak ang phone niya. Tinawagan niya si Amethyst. Nag-ring naman to ng 4 na beses bago siya binabaan. Doon pa lamang niya napagtanto na iniiwasan nga siya ng dalaga sa hindi niya malamang dahilan. Okay, that's not normal. Hindi ito yung Amethyst na kilala niya. Kahit kasi busy to at kahit pagod, sumasagot to. Sinubukan niyang mag-text. Pero nag-seen lamang to. Muling kumunot ang noon niya. Did I do something wrong? Pero wala pa ring sagot. Okay, now I definitely did something. Kinabukasan mas maaga pa siyang pumunta sa opisina ni Amethyst. Pero pagpasok pa lamang niya, sinalubong na siya ng sekretarya. Sir, may meeting po si Ma'am buong umaga. I'll wait. Sir, I'll wait. Ulit niya at umupo sa couch sa lobby. 3 oras ang lumipas. Lahat ng taong pumapasok at lumalabas napapatingin sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa phone niya. Pero wala pa ring message mula kay Amethyst. Bandang tanghali, lumapit muli ang sekretarya. Sir, lumabas po si Ma'am sa back exit. Back exit? Opo. She's really avoiding me. Ilang araw pang umiwas si Amethyst kay Leandri. Pero ang problema, hindi uso sa binata ang salitang pagsuko. Kaya naman isang hapon, palabas na si Amethyst ng building. Pagod siya at mabigat ang ulo. Naglakad siya papunta sa parking at doon siya napahinto nang makita si Leandri na nasa gilid ng kanyang sasakyan. Ay, finally.
Napapikit si Amethyst sandali. Saka muling naglakad diretso sa pinto ng kotse na para bang wala siyang nakita. Amy. Ngunit hindi niya yun sinagot. Bagkus, inabot niya ang handle ng pinto. Amethyst. Pero hindi pa rin siya lumingon. Minuksan niya ang pinto. Pumasok at agad sinara. Pero bago pa niya ma-start ang engine, biglang humarang si Andre sa harapan. Huh? Are you serious? Bulong niya. Pareho silang nagmamatigas ang masandaling yon. Hanggang sa napabuntungan na lang si Amethyst. Napasandal sa upuan. Saka biglang bumaba muli ng sasakyan. Anong problema mo? Me? Ako ba talagang may problema, ha? Umalis ka sa harap ng kotse ko? Yes, pag kinausap mo ako. Wala akong dapat sabihin sa'yo. Meron. At may kailangan akong marinig galing sa'yo. Hindi ka aalis? Hindi. Tinitigan niyo ito ng matagal na para bang sinusukat kung hanggang saan ang kayang gawin ng lalaking to. Fine. Sumakay ka. Hindi na nagdalawang isip si Leandre. Umikot siya sa kabilang side at pumasok sa passenger seat. Na parang matagal niya nang hinihintay ang pagkakataong yon. Pagkasara ng pinto, umandar agad si Amethyst. Ngunit kahit nasa biyahe, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Ni hindi man lamang siya nililingon ng dalaga. Kaya doon ay napahinga ng malalim si Leandre. What's wrong? Seriously? You're asking me that? Yes, because I don't know. Then ask yourself. Kumunot ang noo ni Leandre. I did. Then you're either stupid or pretending. Amy, just tell me. Bigla siyang napalingon sa kanya. May girlfriend ka na pala? Lumalandi ka pa sa akin? At doon, napaatras ang bahagya si Leandre sa kanyang upuan. Wait, what? Wag na. Don't act like you don't know. I don't. What are you talking about? Yung babae sa parking, yung humalik sa'yo. Napatingin si Leandre sa kanya at doon biglang nag-click ang lahat. You saw us? Unfortunately. Okay, wait. Wala akong... Don't. Ayoko ng explanation na parang ginagawang tanga ko. She's nothing. Classic palusot. No. Listen. She kissed you, Leandre, at hindi mo siya tinulak agad. Don't insult me. She's my ex. Napatigil ang kamay ni Amethyst sa manibela. Of course she is. Her name's Genevieve. And yes, she followed me here. Followed you? At normal lang yun sa'yo? No. That's why I've been trying to deal with it. Deal with it? By letting her kiss you? She surprised me. I didn't even have time to react before you saw it pala. Convenient. Amy. Stop calling me that. Okay. Amethyst. I didn't tell you because I didn't think she mattered. Or because you knew it would matter to me. Yes. Napahigpit ang kapit ni Amethyst sa manibela. At nagkataon lang na nahuli kita. Kaya ka ba isang linggong walang paramdam? No. Nagkataon lang na nakita mo before I could fix it. Isa pa, isang linggo akong hindi nagparamdam kasi I want to give you some space you needed. Alam kong abala ka at ako rin. Baka kasi itaboy mo ako palayo pag kulit pa ako ng kulit sa'yo eh. Fix? Ano to? Problema sa business na kailangang i-manage? No. And this is me trying not to lose you. Natahimik siya pero hindi pa rin siya lumambot. Too late. Hindi. Not unless you tell me it is. Hindi ba obvious? Hindi kasi hindi ka nagsasabi. Tumatakbo ka. Hindi ako tumatakbo. Then what is this? 1 week of silence? Ignoring my calls? Hiding behind your sekretarya? Sabihin mo lang. Sabihin mo na wala na. Na ayaw mo na. At titigil ako. Dahan-dahang huminga si Amethyst. Hindi ganun kadali yun. Then don't make it hard. At paano? Magpanggap na wala akong nakita? Hindi. Magtiwala ka sa kung anong meron tayong dalawa.
Meron tayo? Bakit? Ano ba tayo? Wala pa. And I'm fighting for it. Ikaw ba? Natameme siya. Kasi sa bawat salita ni Leandre, hindi siya makahanap ng sapat na dahilan para tuluyang umalis. At yun ang pinaka nakakatakot at nakakainis sa lahat. Pull over. Ano? Please, just pull over. Hindi niya alam kung bakit siya sumunod. Siguro dahil pagod na rin siya sa takbuhan. Siguro dahil gusto niya ring marinig ang katotohanan kahit masakit. Dahan-dahan niyang itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada at bago pa siya makapagsalita, biglang hinawakan ni Leandre ang kanyang kamay ng mahigpit at sa isang iglap, hinalikan siya nito. Saglit siyang nanlaban dahil sa gulat pero sandali lamang yun. Dahil sa kabila ng galit niya, kilala niya ang halik na yun at hindi yun kasinungalingan. Dahan-dahang lumayo si Leandre at parehas silang hinihingal. Wala na. Wala na kami. She's my past. Matagal na kaming tapos. Hindi ko alam na pupunta siya rito. Hindi ko alam na susundan niya ako. Pero hinalikan ka niya. And I ended it. Right after that. Sinabi ko sa kanyang wala na. Na may iba na. May iba na? Mas lumapit si Leandre ng dahan-dahan. Yes. Ikaw. I didn't tell you because I wanted to handle it first. Ayokong bigyan ka ng problemang hindi mo naman kasalanan. Pero mali ako. Dapat sinabi ko. I've been trying to reach you. Araw-araw hindi para mag-explain lang. Kundi dahil hindi ko kayang mawala ka ng ganun lang. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ni Amethyst. Ikaw lang gusto ko. Napatingin siya sa mga mata nito. At doon unti-unting bumigay ang depensa niya. Muli, hinira siya nito palapit at naglapat ang kanilang mga labi. Nang mga sandaling yun, tumugo na si Amethyst. Galit ka pa? Hindi na. Napangiti si Leandre ng bahagya. Good. Kasi itong akin, galit na. Sabay kuha sa kamay ng dalaga at nilagay sa harap ng kanyang pantalon. Leandre! Gusto niya nang kumawala. You want me to release this father crocodile? Dito? Sa loob ng kotse ko? Saan pa nga ba? Wala namang tao dito eh. Walang makakakita at makakapansin. Aangal pa sana si Amethyst pero hindi na natuloy nang halikan siyang muli ni Leandre. At ang halik na yon ay bumaba sa kanyang panga, sa leeg, hanggang sa kanyang matanggal nito ang kanyang pang-itaas na suot. Kinapakapan na rin ni Amethyst ang galit na buhay ni Leandre at siya na rin ang nagtanggal ng sinturon nito. Hindi na nila alam kung paano nawala lahat ng sapot nila sa katawan. Hindi na rin nila ininda ang personal sa likod ng sasakyan nang makalipat sila. Basta ang importante, mapaligay nila ang isa't isa. Parang batang uhaw na uhaw si Leandre sa gatas ng isang ina, habang si Amethyst naman ay napapalinghing na lang sa sarap na nadarama. Napalunok pa siya nang makitang alaga ni Leandre sa ibaba. Sa'yo lahat yan? Yup. At sa'yo ko lamang ito gagamitin. Mula ulo hanggang sa dulo. Napaigik pa siya nang tuluyang ipasok ni Leandre ang buwaya sa kanyang kuweba. Nung unay dahan-dahan lang yun hanggang sa binlisan na nga ng binatang paglabas-masok. Hindi na rin nila alam kung ilang oras nilang ginawa yun. Basta nang matapos na sila, madilim na ang paligid. Natawa na lamang sila sabay halik muli sa labi ng isa't isa. 3 taon pa ang lumipas. 3 taon ng sabay na pagbangon ng maaga. 3 taon ng pag-aaway tungkol sa maliit na bagay at pag-aayos bago pa lumamig ang kape. Sa madaling sabi, 3 taon na silang on. Hindi naging fairy tale ang relasyon nila. Marami ring problema. Pero mas pinili nitong intindihin at mas mahalin pa ang isa't isa. Si Amethyst, mas tumatag bilang head ng kumpanya. Si Leandre naman, abala din at paminsan-minsan umuwi siya ng Australia. Pero hindi siya bumabiyahe ng mag-isa dahil kasama niya lagi ang nobya.
At sa 3 taong yon, may mga plano na silang pinag-uusapan. Expansion ng business, possible branch sa ibang city, mga bakasyon na hindi natutuloy pero pinaplano pa rin. Pero may isang planong hindi alam ni Amethyst. Isang Sabado ng hapon, sinabi ni Leandre na may surprise siya. Hindi flower to ha. Baka kailangan na naman ang aalagaan ko. Trust me. Dinala siya ni Leandre sa lumang bahay ng lolo niya. Tahimik doon at mas maaliwalas na ngayon. May mga bagong pintura at may ilang bahaging inayos nila sa loob ng 3 taon. Bakit dito? May meeting tayo. Meeting? Board meeting. Pagpasok nila sa sala, napansin niyang mga ilaw. May maliliit na fairy lights na nakasabit sa gilid. At sa gitna ng mesa kung saan minsang nakahilera ang pagkain sa lamay, may mga litrato. Litrato na nila. Unang picture sa opisina. Unang araw down. Isang candid shot habang natutulog sa sofa. May sticky note sa noo na gawa ni Leandre. At isang picture nilang dalawa sa harap ng sementeryo. Isang taon matapos ang libing na parehong nakangiti. Ano to? Dito nagsimula lahat. Hindi romantically. Hindi planned. Pero dito kita unang nakilala. 3 taon na. At hindi ko na gustong maging boyfriend mo lang. Lumuhod siya. At mula sa bulsa niya, inilabas na ang malit na kahon. Huminto ang hininga ni Amethyst. At agad na tutup ang bibig. Alam kong hindi ka princess. Alam kong busy ka. Stress ka. Minsan mo pa rin hinahanap ang lolo mo sa bawat desisyon na ginagawa mo. Pero gusto kong nandito ako sa lahat ng susunod na mangyayari sa buhay mo. Sa bawat expansion. Sa bawat problema. Sa bawat panalo. Binuksan niyang kahon. Isang simpleng singsing ang naroon. Hindi ako naligaw sa lamay. Natagpuan kita. Kaya Amethyst, pakakasal mo ba ako? Grabe ka. Tumayo ka muna bago ako sumagot. Tumayo si Leandre at hinawakan niyang mukha nito. Alam mo ba, nung nawala si Lolo, pakiramdam ko may malaking parte ng buhay kong nagsara. Pero dahil sa'yo, hindi ako natakot magbukas muli. Hindi ka naligaw. Pinadala ka. Good sign ba yan? Yes. Yes? Yes. Pakakasalan kita. Isinuot niyang singsing sa daliri ni Amethyst na medyo nanginginig pa. Fiancé na kita? Fiancé mo na ako. Hinila siya nito at niyakap at walang mapagsidla ng sayang na darama nila. Kontento na sila sa piling ng isa't isa. Sa araw ng kanilang kasal, maaga pa lang, tahimik na ang umaga. May mga sampakitan na nakasabit sa arko. Hindi sobrang dekorasyon, simple lamang. Parang pahina ng bagong kabanata. Si Andre nakabarong at medyo kinakabahan. Ilang beses niya nang inulit sa salamin ang vows niya sa Tagalog. Relax, sabi ng kaibigan ng Australian na best man, si Mason. You've survived Filipino traffic. You can survive this. Mas nakakatakot to. Forever na to . Sa loob ng bahay, si Amethyst naman ay tahimik na pinapahiri ng light makeup. Nasa tabi niya ang mommy niya na hawak ang kaning kamay. Masaya ka ba? Opo, handa ka na. Matagal na po, Mom. Nang tumugtog ang musika, lumabas si Amethyst at sa dulo ng aisle nakatayo si Leandre. Pagkakita pa lang niya, kita agad ang luha sa mata nito. Uy, don't cry before she says yes. Bulong ni Mason. Shut up. Sagot ni Leandre na hindi inaalis ang tingin kay Amethyst. Habang naglalakad siya, bawat hakbang ay parang may kasamang alaala. Yung unang pagkikita nila sa lamay, yung unang pabulaklak nito sa opisina, yung unang mahal kita na medyo sabay ang pronunciation. Hanggang sa makarating siya sa harap ni Leandre, hinawakan ang kamay nito at nang magsimula ang seremonya, tumahimik ng lahat. Nakangiti ang pamilya nila. May ilang empleyado ng kumpanya na parang proud na proud sila sa mom nila. 3 taon na ako nag-aaral ng Tagalog.
Pero may isang bagay na hindi ko kailangang pag-aralan. Ang piliin ka. Hindi kita pinili dahil madali. Hindi dahil kailangan kita. Pinili kita dahil ikaw ang tahanan ko sa bansang hindi ko kinalakhan. Ikaw ang pahinga ko sa mga araw na pagod ako. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako natatakot sa forever. Pinapangako ko na hindi na ako titigil manligaw kahit asawa na kita. Dadalhan pa rin kita ng bulaklak kahit minsan dango lang sa gilid ng kalsada. Pinapangako ko na matututo pa rin ako sa kultura mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa'yo. Mahal na mahal kita, Amethyst, habang buhay. Leandre Steves, akala ko dati may mga bagay na isang beses lamang dumarating sa buhay. Isang malaking pagmamahal, isang malaking pagkawala. Pero mali ako. May mga pag-ibig na dumarating kapag handa ka na ulit. Hindi ka dumating para palitan ng sakit ang nararamdaman ko. Dumating ka para samahan ako habang dinadalo ko yun. Pinapangako ko na hindi kita iiwan kapag nahihirapan tayo. Na hindi kita kakalimutang piliin araw-araw. Naaalagaan kita, tulad ng pag-aalaga mo sa akin. At oo, pagtatawanan pa rin kita kapag sablay ang tagahalog mo. Mahal kita, hindi dahil perfect ka, kundi dahil ikaw ang pinili kong maging kasama hanggang sa dulo. Sa huli, sinabi ng official ang mga salitang matagal nang hinihintay. You may now kiss your bride. Nagpalakpakan ng lahat lalo na nang siilin ni Leandre ng halikang kanyang asawa. Hindi fairy tale ang kwento nila, pero sa huli, nakamit pa rin nila ang kanilang version ng happily ever after. The end. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong pag-iibigan ni Leandre at Amethyst. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento dito lamang sa Kulay TV. Muli, ito po ang inyong narrator, Miss Regine. Daghang salamat and amping. Alright mga kaibigan, maraming salamat po for listening here sa Kulay TV. I hope you enjoyed the story. Actually, natuwa ako habang sinusulat namin ito. By the way, thank you to our narrator, Miss Regine, and also thank you to my co-author, Miss Yen. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator/writer at saka tagapag-shoutout. Alright, mag-shoutout tayo. Okay, first up, shout out to Irene Nonsol. Sabi mo, listening while working night shift. Hello po, maraming salamat po sa pakikinig while you're working there. Also, shout out to Rosalie from Hong Kong. And shout out to Berna Agustin from Pakistan. Hello po, maraming salamat. Also, shout out to Hyde's Mix Vlog. Also, shout out to Army Kosova from Slovakia. Hello po, maraming salamat. And shout out to Leia Donkilia from Toronto, Ontario. Hello po, maraming salamat. Also, shout out to Ellen. Hello po. Shout out to Tessie Dado. Hello po. Maraming salamat. Also, shout out to Angelina Saisi from Caloocan, Philippines. Hello po. Maraming salamat. Also, shout out to Fel Lorica from Caloocan also. Oh my gosh. Maraming salamat po. Also, shout out to Beatrice Mariano Centro. Hello. And shout out to Marian Laborte. Hello po. Shout out to LV Amar. Hello po. And last but not the least, shout out to Marie Banderel from Sydney. Hello po. Maraming salamat po talaga. Alright. For those who click the likes and our new subscribers, thank you so much. Once again, this is Ethel McMenamin, Kulay TV creator/writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.